So good day everyone. I am Sir Kim, your subject teacher for Contemporary Arts. Siyempre, bago magsimula at bago matapos ang lahat, hindi naman lahat matatapos siyempre. Babalikan natin ang ating lesson number 8. Kung talagang nanood, nagbasa at inintindi, siyempre, minahal ang ating talakayan. Now, we will call it Itemdify. We will identify each of items given in these slides. Are you ready? Kung ready nga, thumbs up. Oh, kala mo talaga kitang-kita ko eh, no? Okay, let's go to the first one. What will be this one? Okay, that's great. This is painting. Makita naman po natin, she is holding paintbrush at may syempre may watercolor. Syempre, color dyan sa kanyang harapan. The next slide. Okay, that's great. This is Teofilo Garcia, or a cast maker. Yung nasa dibdib po niya, yan po ay tinatawag natin cast ay nangangapanabing sa ulo sa init at lamig. How about this third picture? Time's up. Okay, that's great. It is Fidelgo, isa siyang Burnay maker. Ito tinatawag nating jar sa Tagalog. Sa English, I mean. How about the next picture? Napakadali niyan. Kitang-kita naman yung hawak niya. Okay, that's great. This is photography. That's great. How about the fifth picture? Okay, that's great. This is Federico Caballero, an epic chanter. Yan. Pag sinabi natin chanter, inaawit, sinasalita, o yun na nga, o binibigyan niya ng tono yung isang epic o di kaya kung ano man ang isang written work. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, that's great. This is Hanunuo Mangyan. He is a poet, a preserver of Ambahan poetry. Now, that's great. Everyone, I think you better review, watch, and understand the lesson number 8. We have here the Philippine flag. The Philippines is very rich in natural resources. With our artistic inclinations, we can maximize the use of these natural resources, even in creating arts. Siyempre, dahil nga ang Pilipino ay isang malikaing tao, o malikaing makabayan, ito nga ay na-maximize nila mga nakikita nila sa paligid. Kagaya na nga lamang ng mga etnikong grupo kung saan ginagamit nila mga raw materials, abaca fiber, wood, so hindi tawag natin bamboos, at marami pang ibang raw materials na kung saan nakagawa sila ng isang arts. The environment abounds in giving us the necessities that we need not only for a day, but also for the daily consumptions. Siyempre, mapapansin naman natin sa paligid natin. Kagaya na naman ito na sa ating larawan. Nakikita natin na ang araw ay nagbibigay ng init at nagbibigay ng source din ng ating init kung saan pwede na tayo makapagpatayo ng mga damit at marami pang iba. Ang mga kakahuyan na kung saan nakagagawa ng iba't ibang papel at iba't ibang kasangkapan na magagamit din natin sa pang-araw-araw na buhay. Lahat ng mga bagay sa paligid ng ating environment ay useful at tayo ang nag-utilize kung paano nga ba natin ito gagamitin in a way of living. Kaya nga ito, problemado ang ating paint. Arts express their artistic feelings toward any aspect of life. Kaya sabi dito, humihi ka po parang dismayado. Sabi nga ang arts ay may damdamin, may puso, at talagang iniintindi, hindi lamang tinitignan, "Oh, wow, ang ganda," hindi lamang gano'n. Bagkus siyempre binibigyan natin ng pagpapahalaga at siyempre may damdamin na pinapalabas ang isang art.
The local materials that are available in the locality help us hone and enhance our skills and talents in producing works of arts that can give us pride and popularity. Yan mapapansin naman natin sa mga different pictures and different examples that I give, mapapansin naman po natin na lahat ito ay may o kilala o may mga tao behind of this art ay naging tanyag dahil sa kanyang creativity o sa kanyang talino sa paggawa ng isang art na yun. Yan. Ito yung mga ilan sa mga sumikat na paint na gawa ng mga iba't ibang malulupit na artist. So we have here the Philippines. Generally, yun na nga, ang Philippines ay pinakamaganda para sa akin dahil ako'y nakatira dito. As we see the beauty of Philippines, mapapansin natin na ito ay isa ring kahulugan ng art. So let's go. We'll move forward. Yun. So let's go. We have here lesson number 5, local materials to contemporary arts. We have here focusing and learning. Contemporary artists found or used bottles, hay, rice stalks, plastic, straw, and other recyclable materials useful in creating artworks. Siyempre, tayo naman ay mga creative. Sa mga gamit mga ito, naging artistic. Yeah, even in the small, mapapansin natin sa mga bagay-bagay sa paligid, yung mga tinatapon lamang, yung mga inahayaan naman natin sa paligid, pala yung matatawag nating art. Ayun na nga, ibang tao ay naging tanyag dahil sa mga basura na tinatawag natin. Ngunit ito ay pakapakipakinabang sa iba't ibang tao, yung mga iba't ibang artist na ginagawan din nila ito ng form of arts. Some regions or provinces become noted for their unique artworks like the Pahiyas in Lucban, Quezon, the decorative and multicolored lanterns of San Fernando, Pampanga, and the wood carving in Paete, Laguna. Yan yung mga ilan sa mga lugar o provinces, regions na kung saan nagpakita o nagpamalas ng paggamit nitong mga recyclable materials. Kaya mapapansin natin, sila ay nagkaroon o nag-iwan ng mga pangalan sa kanilang mga regions or provinces. Tingnan natin. Sabi nila pag plastic, fake agad. Hindi lahat ng plastic ay fake. Ang karamihan ng plastic ay nakatutulong din naman sa atin. Yun nga, nakasisira ito ng kalikasan. Totoo naman talaga yun dahil mahirap ito matunaw. Hindi ito basta-basta matutunaw o di kaya madedecompose na tinatawag natin. Siyempre, pag sinunog natin, masisira siyempre ang kalikasan natin sa ozone layer. So we have here the empty bottles. Ginagawa nila tong iba, karamihan ginagawa nila tong paso. Karaniwan na natin ginagawa yon yung paso na bottles. Yung iba ginagawang alkansya, yung iba ginagawang designs, ginagawang baso na para sa pens, yung mga pencils nila, ball pens, yung mga art materials nila, ginagamit din nila to. At marami pang iba na nakabuo ang iba't ibang artist. So we have here the pastillas wrapper or pabalot or pastillas wrapper cutting art ng Bulacan. The wrapper was made out of the delicate Japanese paper. The way to make it is so delicate, delikado, that only the ones with skilled hands and perfect control of their motor skills can produce the best kind. Kasi nga, kaya tinawag natin delicate. Ibig sabihin, delikado. Kasi konting bigat ng kamay, maaari na itong mapunit o masira o hindi na natin maisakatuparan yung tinatawag nilang art pagdating sa matamis na pagkain na ibinalot sa isang Japanese paper. Next. We have here that San Nicolas, yung cookie mold or cravings ng Pampanga. These San Nicolas cookies are our root cookies that have the image of Saint Nicholas molded on it, ergo the name San Nicolas. Saint Nicholas, San Nicolas. Ang bilis, no?
Parang tinagalog lamang yung kanyang pangalan. Kasi legend says that if you consume these cookies when you are ill and may sakit, you get healed and recover in a shorter amount of time. It would usually take, syempre, pagkain mo daw. Sabi ng legends, di ba? Gagaling ka daw agad. Let's see. They would also have the initials of the owner monogram on the molds. This is why it's so rare and considered a family heirloom. Yan, mapapansin natin, madalas mga gawa or arts ng mga artist, syempre kailangan may kanilang pangalan. Mamaya manakaw ng iba. Mabilis pa naman manakaw ng iba. Char. We have here the next one, a horse or taka na tinatawag natin from Laguna. The art of taka or taka making is not an exclusive Pinoy art. Paper mache and discouraging have been around the centuries. Hindi naman syempre lahat nagsisimula sa Pilipinas, so sa mga Pinoy. Minsan hinahango, nakikita o pinapaganda natin yung iba't ibang art na nalalaman natin. In the Philippines, the first recorded or the mention of created taka was by a woman named Maria Bange in the 1920s. Taka making became more popular during the American colonization period when there was an excess of newsprint, and because of Pinoy hates wasting anything, the people of Paete decided to create more takas and even diversified into different animals, not just only the traditional horse na nakikita natin sa ating example. So next, we have here tinatawag nating pagbuburda mula sa Taal at syempre, Lumban at Laguna. The art of embroiling is happily alive and flourishing in the towns, although it's mostly done by the women who are wives of the farmers and fishermen. It is not uncommon to see fishermen and farmers who are also carefully and delicately embroidering the floral designs during their off seasons. Siyempre, kung ang asawa lang ba nila ang pwede magburda, syempre sila din, magbuburda sila sa mga kanilang mga vacant times. Kasi lahat naman tayo may vacant times eh. Even though the students have vacant times, even though the workers have vacant times. Yan, kung mapapansin natin noon kasi noong unang panahon, isa ito sa karaniwang ginagawa ng isang asawa o yung kasamang babae sa isang bahay. Nagbuburda ng damit, panyo at ang iba pang kagamitan sa bahay. Tila naging isang mulat na lamang sa lahat ng tao na ang babae noon ay pangbahay lang. Ngunit syempre, nagbago ang panahon ngayon. Meron ng mga businessmen or businesswoman, yun nga, congresswoman, at marami pang iba na nag-push sa mga kababaihan. Pero ito, pagbuborda, ang karaniwang ginagawa ng mga babae. Next, we have here the singkaban or the bamboo art na tinatawag natin. Singkaban is usually a celebrating art. Singkaban craftsmen create these gregariously designed bamboo arches for fiestas, weddings, and other celebrations that involve the entire community. Perhaps it is our sense of bayanihan na tinatawag, pagtutulungan in term, that inspired their art form, ensuring that art is appreciated and it is accessible to everyone in the community and their guests. Dito nga, sa singkaban, tinatawag na itong shaving bamboo. Yun nga, tinatawag natin. Kaya nga, kung mapapansin natin sa ating larawan, para rin siyang tinatanggalan ng fiber. Yun nga, hinahabi. What's you call that? Dinedesignan, pinapanipis upang sa gayon makita yung kanyang design, yung makita yung kanyang elegance. Dito nakikita natin sa ating larawan, siguro ito ginagamit sa fiesta, itong mga ganitong designs. Mapapansin naman natin pag may mga nagpaparada, may mga arko at may mga design yung mga arko na yun. Yun ay mapatawag nating singkaban or singkaban bamboo art. We have here our last one. It is a puni or palm leaf folding mula sa Bulacan. Yun na nga, yung tinatawag nating palaspas, madalas na talaga natin yan nakikita sa Holy Week. Eh, syempre, ang palaspas daw sa Chinese, kasi sabi nila, pampalis ng malas. Pero yun na nga, ang palm leaf, symbolize yan ng, yun nga, sa kay Jesus Christ, ang kanyang nalalapit na kamatayan.
Because of the abundance of coconut leaves, the Pinoys have ingeniously created toys and other items through puni. Although fresh coconut leaves are mostly commonly used, the leaves dry and crumbled within a few days. It is more common to use leaves that are dried, treated, and dyed for strength and color. These countless artworks showcase not only the creativity of Filipinos, but most especially their ingenuity. Masasabi talaga natin na talagang creative ang mga Pilipino. Hindi pati yung palm leaf, hindi nila pinatawad. Ginawa na din nila ng art. Sabi nga, sa ating nature and ating environment, we can see art. Bahala tayo kung paano natin siya i-utilize, kung paano natin siyang gagamitin sa buhay-buhay, o paano na rin natin siyang gagamitin when it comes to making an art. Kaya tayo, dapat pinangangalagaan din talaga natin yung ating environment. Kasi saan pa natin kukunin yung mga ganitong bagay? Saan tayo titira? Saan tayo makakuha ng mga bagay na kung saan nakatutulong sa pang-araw-araw nating buhay? And that's all for today. And I hope that you learn a lot from today. Sabi nga dito sa ating hashtag, hashtag support local. We must support the local items na ginagawa ng mga Pinoy. Hindi pwedeng support tayo sa mga Amerikano at sa iba't ibang bansa. Dapat support muna ang ating local. So by the way, I am Sir Kim, the contemporary arts teacher. Thank you so much and have a nice day and please be safe everyone.